Magandang umaga po. Ito po naman ulit si Toto Tirador. At ang pag-usapan natin po sa ngayon ay yung continuation sa mga pangyayari sa pag-aresto kay Ginoong Duterte na sa pamamagitan ng arrest warrant na pinalabas ng International Criminal Court. At ngayon kung ano ng resulta ay marami pa ring issue sa pag-aresto. So kung ano man ang issue sa aresto, tinatayuan ko pa rin na illegal ang pagka-aresto sapagkat hindi nasunod ang Article 59 ng Rome Statute na nag-uutos na ang estado na umaresto kay Duterte ay inuutosan na dadalhin si Duterte sa tinatawag na competent judicial authority ng Pilipinas o ng na lokal na bayan o bansa na umaresto. So iyan po ang utos ng batas ng International Criminal Court o ng Rome Statute. At dahil hindi po sinunod yan, ay sigurado po kami, ako sigurado sa aking napag-aralang opinyon na magiging basihan ang hindi pagsunod ng isang matinding dagok na mababasura ang kaso laban kay Digong Duterte. At kung mababasura, iiyak po yung mga biktima, mga Pilipino na mga pinatay. At ang pagka-problema nito, ang nagdulot ng problema nito ay yung si BBM mismo kasi binaboy niya yung pag-aresto. Sana kung nasunod itong Article 59 ay wala na sanang lusot si Duterte dito. Ano ba yung Article 59? Ang Article 59 po ay nagsasabi na a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provisions of Part 9. Okay, anong ibig sabihin na makapag-aresto ang state party kung may natanggap na? Ang aresto ay dalawang uri, provisional arrest or arrest. Ibig sabihin, hindi po pwedeng umaresto ang Pilipinas kung wala pa itong natanggap na tinatawag na mandamiento de arresto. So, may mga kaibigan ako, subscriber ko, ay nagsasabi pa na mali daw ako kasi ang iniisip niya hindi pa raw natanggap ang arrest warrant, kaya yung pag-aresto ay hindi daw kailangan na sumunod sa utos na dalhin sa korte o competent judicial authority. Ano namang klaseng lohika po yon, kaibigan? I don't want to name you kung sino man ka kasi alam ko marami namang hindi nakakabasa ng sinabi mo. But then, it is very clear na hindi pwedeng umaresto kahit sino kung walang natanggap na kopya ng warrant of arrest. Okay? That's it. So ngayon, ang nasabi, halimbawa, nag-aresto siya. At kung na-aresto siya, ay isurrender. No, bago niya isurrender sa ICC, kailangan mag-take immediately ng steps na ang sa pag-aresto. At yung pag-aresto, kailangan in accordance with the laws of the state. Yung laws, ang pag-aresto ay dapat nakasunod sa batas natin. So, okay? So, mas maganda ito, yung sinasabi ko ay basahin nyo rin para hindi kayo nawawala. Ito, papakita ko sa inyo. So, yan po, Article 59. Article 59, yan arrest proceedings in the custodial state. Number 1, paragraph number 1. A state party, which is the Philippines in this case, which has received a request for provisional arrest or for arrest. Ibig sabihin, kung Pilipinas pag-usapan, ito ba nakatanggap na ba ito ng kopya ng arrest or provisional arrest?
Okay, inamin naman nila, hindi na issue ito, na tinanggap na po ng Pilipinas ang arrest, actually hindi provisional arrest, kundi arrest galing sa International Criminal Court. At ang gawin nila, inuutos dito na gumawa ka ng mabilis na hakbang para maaresto yung tao. Kaya gumawa sila ng mabilis na hakbang para arestuhin si Duterte. Pero nakalagay dito nga, in accordance with the laws, its laws. Ibig sabihin, its yan Philippines, in accordance with our laws sa Pilipinas. Yun po ang sinasabi rito. So ngayon, anong ibig sabihin yan? Ano ba yung mga batas natin dito sa Pilipinas pag arrest ang pag-usapan? Pag arrest po ang pag-usapan, ang batas po natin dito sa Pilipinas ay nakalagay po sa Section 2, Article 3 ng ating konstitusyon na nagsasabi, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. Ha? At tanging judge lang ang pwede. Judge natin sa lokal, hindi yung ICC na judge. To be determined personally. Personal, judge mismo ang magsasabi. So, ibig sabihin, kinikilala rin ng International Criminal Court sa pamamagitan ng Rome Statute na may sari-sariling batas sa pag-aresto ang bawat bansa. So sa bansang Pilipinas naman, dahil dito nangyari ang pag-aresto kay Duterte, ay susundin ang batas ng Pilipinas kung paano mag-aresto. Okay? So ibig sabihin, hindi sinasabi doon na sundin kagad-agad ang pag-aresto ay hindi na kailangan ang batas ng Pilipinas. Mismo, ulitin ko lang, mismo yung Rome Statute ang sabi, in accordance with its laws and the provisions of Part 9. Ano ba yung Part 9? Sa Part 9, yung nag-uusap tungkol sa mga torture. Ibig sabihin po, bawal i-torture yung taong inaresto. Yan naman ay pwede niya ma-invoke na depensa kung talagang tinortor siya. Pero dito, wala naman tayong kikitang torture na physical, kundi yung pang-alipusta lang na binitbit siya paakit sa aeroplano. Okay. Tapos sinabi po dito sa number 2 paragraph, a person arrested, si Duterte, shall be brought promptly. Ano ba ibig sabihin ng promptly? Kagad-agad. Kapariha din po yan ang sinasabi na forthwith. Shall be brought promptly. Ano sinabi? Before the competent judicial authority. So, ang utos ng Rome Statute ay kapag naaresto na yung tao, dadalhin kaagad-agad, sinasabi kaagad-agad sa competent judicial authority. So, yan. Dito, ipakita ko mamaya at inamin pa ng DOJ, papakita ko mamaya ang pruweba ng pag-amin ng DOJ na hindi nila dinala sa korte. Kasi according to them, sila na daw ay competent judicial authority. Yan ang sabi ng Department of Justice. Okay? So, ang sinasabi rito, competent judicial authority in the custodial state. Yan ang nakasabi dito. So, nakita ninyo? Yan, naka-highlight naman yan. Tapos, ang judicial authority, which is the court here, kung ako naman si Nicolas Torre na umaristo, ay dadalhin ko siya sa pinakamalapit na korte, galing doon sa Villamor Air Base o di kaya sa NIA. At ang pinakamalapit mo ay walang dispute o walang issue. Ang pinakamalapit ay ang Regional Trial Court ng Pasay. So malapit yan, mga 10 minutes lang yan, 5 minutes kung walang traffic. So, at ano ang gagawin doon sa korte? Sinasabi rito, which, referring to the court, shall determine in accordance with the law of the state. So, shall determine na basihan ang ating sariling batas kung ang warrant of arrest ba na pinalabas ng International Criminal Court ay mag-a-apply kay Duterte. Yan, no? Letter A, the warrant applies to that person. Nag-apply ba? Yan ang tatanungin ngayon ng korte ng Pasay City. Next, the person has been arrested. Alamin din ng korte kung naaresto ang tao in accordance with proper process. Ang tawag ng
Rome Statute ay proper process, pero ang tawag sa Pilipinas ay due process. Yan sinasabi. Ang pangatlong gagawin ng korte, to know whether the person's rights have been respected. So nakita nyo? Yan po ang gagawin ayon sa batas ng Rome Statute. So ngayon, ano pa ang kasunod na gagawin dito sa 3? O 3. Tingnan nyo yung 3. The person arrested, may highlight ako the person arrested shall have the right, anong right? To apply to the competent authority. Kasama na ang korte dyan. For interim release. Pwede siya mag-apply interim release or piyansa. Yan nakalagay. Very clear yan. So ngayon, kung yan po ang utos ng Rome Statute at kung sinunod mismo ng Pilipinas, wala po silang kawala. Hindi po nila maaring tanggihan. Bagkus tanungin nila si Duterte, kung gusto mo ba magsampa ng anything sa korte? Yan. Dito nakalagay. Mandato po yan. Okay? So, ang depensa nila ay hindi daw yan magagamit, itong Article 59. Bakit pa kayo nagdepensa? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin po, inaamin ninyo na hindi nyo sinunod kaya nagdedepensa kayo. Kasi kung sinunod nyo, sasabihin nyo, hindi, sinunod po namin. So, ito ngayon, ang unang tanong dito. Depensa ninyo ay hindi namin susundin yan kasi hindi na kami member ng Pilipinas. Hindi na member ng ICC ang Pilipinas. So, may like dato iski gamblang. Antona Sopitiro Tano si. Ito po ang sinasabi. Hindi na raw kasapi ang Pilipinas sa ICC kaya hindi nila sinunod. So ngayon, pagpalagay natin, hindi susunod. Bayag ba kayo kung ikaw si Duterte? Arestuhin ka lang basta-basta at wala ng proseso? Dadalhin kagaya ng ginawa ni Nick Torre? Pinutbol na lang doon sa taas ng eroplano. Bayag ba kayo ng ganun? Kasi hindi naman susundin ng Article 59 dahil hindi na daw membro ang Philippines. Payag ba kayo niyan? So, ibig sabihin, may sitwasyon tayo po na kung payag tayo na hindi tayo putbol, ibig sabihin po, ay hindi din, wala ring authority ang Pilipinas na tanggapin o kilalanin ang arrest warrant ng ICC. Bakit niya pa kinilala kung sinasabi niyo hindi niya dapat gawin ito dahil hindi na tayo kasapi sa ICC? Di ba? Illogical ang argumento. Ang sabi diyan ni Justice Antonio Carpio, aminin niyo na talagang sinunod nyo ang ICC na kinilala ninyo. Kasi ang tayo nila, sinasabi ng mga mouthpiece o mga tagapagsalita ni Bongbong Marcos, yung kaibigan ko rin si Atty. Claire Castro, ay hindi raw makipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC, International Criminal Court. Bagkus, makipag-cooperate lang sila sa Interpol. So, gusto na palabasin, ay Interpol lang sila nakipagkaibigan at sumunod sila sa binigay ng Interpol. Ang sabi ni Justice Antonio Carpio, huwag na kayo play of words. Play of words lang yan, naglalaro lang kayo sa mga salita. Pero ang katotohanan, yung binigay sa inyo ng Interpol, galing din sa ICC yon. So, in effect, direkta din kayo nakipagtulungan sa ICC despite your pronouncement to the contrary. Ganun po yan. So, ibig sabihin, meron tayong sitwasyon na yung Pilipinas ay namimiki ng kanilang salita. So, dito pa lang tayo Pastor Rodi Rabi, magandang umaga po. Ako po, marami nang umaakusa sa akin na digong anak ko, DDS. Ladies and gentlemen, tinutulungan ko po ang tao, kahit anong tao siya, basta karapat-dapat siya sa tulong, lalo na kung siya biktima ng paglabag sa batas. Dito nakita ko po si Digong Duterte ay biktima siya sa paglabag ng Pilipinas sa batas. Hindi sinunod yung utos ng Article 59.
Biro mo, nahuli nyo na, yun na nga lamang. Hindi naman yan mahirap. Dalhin nyo lang sa korte sa Pasay. Alam mo, Pastor Rode, Rabi, Armo Bautista, Diyos na marhay sa mga Bicolano ko na mga kaibigan. Lalo na si Attorney Manny Saez, ito Dr. o si Engineer Melvin Del Puerto sa grupo na kung saan ako ay kasapi. Member na rin ako sa Man Cave International dyan sa Naga City. So, Gino Campo at saka Dato, hindi na natin kailangan maging matalino para maging sensible. Bakit mo tinanggap ang International Criminal Court na warrant of arrest? Although tinanggap mo at pinadaan mo kuno sa Interpol. At ladies and gentlemen, sa aking pagsusuri, wala po akong ebidensya nakita na nakialam ang Interpol. Ladies and gentlemen, ulitin ko lang, wala po, alibay lamang po ni BBM yan na may Interpol na nakikialam. Pero ang sigurado po ako ay direkta. Mamaya ipapakita ko pa yung katibayan. Actually, pinakita ko ng katibayan ng isang araw na aking vlog na humingi ng warrant of arrest ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa isa sa mga pinakamatinding rason maliban sa may probable cause na dapat arestuhin ay sinabi emergency. At sinabi rin doon, tahasang sinabi na noong January 2025 ay nagpalabas ng anunsyo ang Pilipinas sa pamamagitan ni BBM na makipag-cooperate sila sa ICC kung idadaan sa Interpol. Yan ang sinabi. So, nilagay din yan ng Office of the Prosecutor sa kanilang motion. O, bubuksan ko motion ha. Hanapin ko motion. So, ngayon, at sinabi pa doon na dapat nagbigay daw communication ang Philippine government. Sino yun? Sigurado ko na si Marcos yun. Pero redacted, ibig sabihin ng redacted ay tinago. Ang makakabasa lang nun ay Prosecutor's Office at saka yung judges sa pre-trial chamber. Yun lamang po ang pwede magbasa niyan. So yan po ang nangyari dyan. So kung ganon, ibig sabihin nakialam talaga si Bongbong Marcos. Ganon po talaga ang nangyari dyan. So ito, tingnan natin mga redacted. Ang sinasabi ng Pilipinas natin ay double speak. Hindi daw sila nakialam, pero dadaanan daw ng Interpol. Kaya ang sabi naman ni Justice Carpio sa kanila, huwag na kayo maglaro-laro sa salita. Aminin nyo ng totoo. So nevertheless, what is important is na-establish natin po na talagang ang Pilipinas ay naki-cooperate sa ICC. So ngayon, ito na ngayon, puntuhin natin ulit. Sinasabi ninyo na hindi ninyo susundin ang Article 59 dahil hindi kinikilala ng Pilipinas ang ICC bilang sakop ng ICC ang Pilipinas. Ano ba, bakit? Sa totoo lang, sinasabi nila yan para maiwasan nila ang kanilang kamalian. Panakip butas sa kamalian. Dahil hindi nila sinunod yan. Kaya panakip butas sa kamalian. So, ano ang mangyari pag hindi sinunod? Ladies and gentlemen, gusto kong ipakita pa sa inyo ang isa pang katotohanan. Ang tanong pala, dapat ba talaga ang Pilipinas ay sumunod sa Article 59? Yan ang tanong. Anong isasagot ko? Ang sagot ko po ay dapat. Dapat sumunod. At bakit dapat sumunod? Dapat mo sumunod kasi po may obligasyon tayo sa ilalim ng batas ng International Criminal Court na
kapag umalis tayo, kasi dating membro tayo eh, o hindi naman siguro yan, hindi naman siguro pagdebatihan pa kung dating membro tayo o hindi. Dating membro tayo. At ang effectivity ng ating membership sa International Criminal Court ay mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Okay. So ngayon, para ipakita ko sa inyong katibayan na hindi natin pwede sabihin na hindi sundin yan, ito po ipakita ko sa inyo. Itong pakita ko sa inyo ay yung batas ng batas ito ng Rome Statute. Para makita nyo na Rome Statute din yan, okay, dalhin ko muna sa taas. Yan po, Rome Statute. Rome Statute, International Criminal Court. Dadalhin ko na kayo ngayon. Ipakita ko muna. Yan, Rome Statute of the International Criminal Court. Dadalhin ko kayo sa baba. Dito sa Article 1 to 7. Sa Article 1 to 7, second to the last article ng Rome Statute. Yan po. Article 1 to 7. Ang Article 1 to 7 ay nagtutukoy tungkol po sa withdrawal. Yan. Kita nyo? Withdrawal. Kung mag-withdraw ang Pilipinas. Nakalagay, number 1, a state party like the Philippines may withdraw by means of submitting a written notification addressed to the Secretary General of the United Nations. So, nag-withdraw. Pero may nakalagay, but the withdrawal shall take effect on 1 year after the date of receipt of the notification. Nakita nyo yan? Hinighlight ko. So, sa kaso natin, nag-file ang Pilipinas sa pamamagitan ng utos ni Duterte na magsampa ng withdrawal at natanggap po ng Secretary General ng United Nations noong March 17, 2018. So kung 1 year, ang panghuling araw ng March 17, 2018 ay March 16, 2019. Kaya ang huling araw ng pagiging member natin ay March 16, 2019. Naintindihan nyo na? Okay, proceed tayo. Next, may pangalawang kondisyon. A state shall not be discharged. Hindi tayo makawala. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi makawala sa kahit na nag-withdraw. Hindi sila makawala ang Pilipinas sa obligations. Obligations. Yan, obligations. Naka-highlight. Anong ibig sabihin ng obligations? Obligasyon na nanggaling sa batas na ito na noong ikaw ay member pa. Okay. Obligasyon na nakuha mo sa ilalim ng Rome Statute nung Pilipinas ay member pa ng ICC. So, kasama dyan, anong obligasyon? Financial obligations. Yung membership fee, nagbabayad po Pilipinas sa membership fee taon-taon. Dahil hindi siya member, ay hindi na siya magbabayad ngayon. Pero kung may utang pa siya sa membership, annual membership fee, ay babayaran niya yun. Yan ang una. Ano ang pangalawang obligasyon? Ang withdrawal ay hindi makaapekto sa inyong obligasyon na makipag-cooperate sa court. Yan nakalagay. Hindi mawala ang obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate sa court. Kaya mali po sila ni Bongbong magsabi na hindi natin pwedeng gamitin, hindi tayo obligado, hindi sila obligado na sumunod sa Article 59. Kasi tahasan, very clear. Kahit anong balik-balik na rin mo ng salitang English na to, isa lang ibig sabihin, the withdrawal of the Philippines shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal proceedings, criminal investigations and proceedings. Oh. Very clear na yan. So, ibig sabihin, hindi pwede makawala ang Pilipinas sa criminal proceedings kay Digong Duterte.
Obligasyon yan. Very clear yan. So nagtataka na lamang ako, napakarami ng mga kuno ay mga magagaling sa international law, and I am citing first the Dean of University of St. La Salle Bacolod, si Attorney Ralph Sarmiento. Siya nagsasabi na hindi na raw obligado ang Pilipinas sumunod sa Article 59. With due respect din, kung kukuha ka po ng bar exam ulit at ako magche-check 0 ang grade mo sa akin. Very clear. Kahit sino, hindi mo na kailangan laliman pa. Ang sinasabi po sa batas ng statutory construction. Ibig po sabihin statutory construction, batas po yan sa pag-interpret ng mga sali-salita sa ating mga probeso. Na sinasabi po dyan ay kung klaro ang salita, wala ka nang ibang gagawin, i-apply mo na. Verba lehes. If it is clear, if the language of the law is clear, apply it immediately. Very clear ang language. Huwag na nating pahirapan ang sarili natin na nagsasabi na may condition ka pa na makipag-cooperate sa Rome Statute at International Criminal Court sa panahon ng mga obligasyon na tumubo o na-acquire natin nung panahon na tayo ay kasapi pa ng International Criminal Court, specifically from November 1, 2011 up to March 16, 2019. Ang pinag-usapan, yung investigasyon sa mga pangyayari o detalye ng pangyayari na nangyari noong sa gitna ng petsa na yan. November 1, 2011 at March 16, 2019. Ayan, very clear yan. So, kailangan sumunod tayo. So, kung sumunod tayo, ang naging implikasyon ay hindi nyo sinunod ang utos ng Rome Statute. Balik tayo ngayon sa tinatawag na Article 1 to 7. Article ano? Nakita nyo, naintindihan nyo ang Article 1 to 7. So, balik tayo ngayon sa Article 59. Yan. Ito, 59. So, inuutos na dadalhin sa competent judicial authority para tingnan ang warrant of arrest kung lehitimo ba at kung nakapangalan ba talaga dyan ay Rodrigo Roa Duterte at kung ang inaresto yung kaso ay nabigyan nyo ba ng due process or proper process. Ano ba kasama sa proper process? That there must be a notice that you will be arrested, and then that notice you will be asked to explain to us for anything in response to the notice. So notice, explanation, at pagkatapos explanation, saka i-execute. So notice, may anong proper process, kundi may booking. Hindi ko, kasi pag ang proper process ay malalaman ngayon yan sa ating bansa sa Pilipinas, hindi po tayo pwede magsasaklawan ng International Criminal Court warrant of arrest na pwede natin ipatupad kaagad. So, that has still to be recognized by law. So, anong gagawin? Of course, dapat gagawin yan, hindi kasi i-recognize kasi ang batas sa atin, kailangan lamang ay judge lamang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Judge na lokal. So, ano ngayon gagawin? Dapat ang ginawa ng PNP, kung sapat lang to sa advice as advice ng magaling na abogado si Nicolas Torre, kawawa naman siya, iniiwan na siya ngayon sa hangin. Ang gagawin niya, kung ako kasi kababayan niya, kung nagtanong siya sa akin, o kababayan namin ni sino Ben? Si Dato Iske Gamblang, o kababayan natin ito si Nicolas Torre, taga Marbel ito. Anak po siya ni Sergeant Torre na taga Tantangan. O ngayon,
Kung in-advisean lamang siya na ang gagawin niya ay ganito, simple lang. Paggawa, tutulungan ko pa siya. Ako pang gagawa ng petition, napakabilis lang. Asking the Court of Pasay City to recognize the foreign order or foreign judgment. Foreign yan, tingin dyan. Kasi unang-una, with more reason na naniniwala tayo na igalang natin ang Korte ng Pilipinas kasi po nag-withdraw ng Philippines sa ICC. Kung nag-withdraw ng Philippines sa ICC, wala tayong karapatan na sabing kilalanin natin ang utos ng ICC. Dadaan muna sa korte natin. So magpapail ako ng petition sa korte, mabilisan, isang araw kuha na yan for the recognition of the warrant of arrest as applicable to the Philippine setting. At kung applicable to the Philippine setting, saka pa na mo nagagamitin na isalang at hulihin si Digong Duterte. Very clear? O kahit sinong abogado dito, ganon din ang gagawin kung ikaw po ay abogado na good lawyer. Kapag ikaw ay prudent, at kapag ikaw may restraint, hindi ka pasikat na klase, you have to go through the thing called be careful. So kung iyan ang sinunod, wala nang question. Wala na, nasunod na ngayon ang utos ng Rome Statute na dumaan kayo sa proseso ng lokal na bansa. Hindi ginawa, inamin pa. So what is now the implication? Ang implication niyan po yan sa principle, there is that principle that says, applicable ito sa buong mundo na mga prinsipyo. Sa prinsipyo po na ito, bawat criminal case po, makinig kayo, ay may 3 requisite na kailangan masatisfy bago ka may authority na manghuli o gumawa ng at magdinig ng kaso. Ano yun? Sa kada kaso po, may tinatawag na jurisdictions, 3 jurisdiction. Unang jurisdiction, o ibig sabihin authority. Unang authority is, may authority ka ba sa pagkatao ni Digong? Do you have authority or jurisdiction over the person of the accused? Kailangan makuha yan. Kung may authority ka, saka ka na ngayon magta-trial. Kasi may authority ka na sa subject matter. Ang subject matter ay crime against humanity. So may authority kayo ng ICC dahil crime against humanity. Binigay ng batas yan sa International Criminal Court na one of the 4 crimes that are vested in the exclusive jurisdiction of the International Criminal Court are, number 1, genocide. Number 2, aggression. Anong aggression? Yung isang bansa nanlusob sa isang bansa. Number 3, war crimes. Ibig sabihin sa war crimes, pareho mga sundalo o di kaya mga rebelde at saka gobyerno, pag magbarilan at kung may susuko ang sundalo, bawal sa rebelde na patayin ang sumusuko. Pag sumuko ang rebelde na sundalo, ay bawal din sa sundalo na papatayin. Kundi ang tanging gagawin lamang, kukunin at ikulong at tatawaging prisoner of war. Hanggang doon lang ang pwede gawin. Hindi pwede barilin ang sumuko. Next, pang-4 ay tinatawag na crime against humanity. Yan ang 4. Dahil ang 4 pasok naman ang kaso ni Digong na crime against humanity, so may jurisdiction or authority na ang International Criminal Court na hahawakan ng kaso. Ang problema lang sa International Criminal Court, mamaya itatanong natin. Punta mo natin sa pangatlong authority. May authority ba ang Criminal Court, International Criminal Court, sa mga nagsampa ng reklamo? Meron. Sa oras o sa panahon o at right at the time na nagsampa ng reklamo ang complainant, na-acquire na kaagad ng International Criminal Court ang jurisdiction or authority sa mga nagreklamo. Sa panahon na pumirma sila ng kanilang reklamo at pag-submit ng reklamo. Okay? So 3 yan. Ibig sabihin po, sa prinsipyo ng criminal case or civil case or administrative case, kung wala ang isa sa 3 jurisdiction, hindi ka pwede mag-trial. Automatic dismiss ang kaso. So ngayon, nakita na ninyo ngayon kung saan ako papatungo. So nakita na ninyo ngayon na ano ang mangyari
sa pagkatao ni Digong Duterte kung authority or jurisdiction ng ICC ang pag-usapan. Given the situation na nilabag ang pag-aresto. Ladies and gentlemen, there is also another principle that says this principle is recognized all over the world na nagsasabi po ganito. Ang lahat ng mga illegal na ginawa ay hindi magkakaroon ng karapatan na wala kang karapatang makukuha sa lahat ng illegal na ginawa mo. Ibig sabihin, illegal, na-determina na natin na illegal ang nangyari sa pag-aresto dahil hindi man lamang sila nakapagdumaan sa korte natin. Ang pagdaan sa korte ay it's either kahit dalhin na lang doon or pagbigyan mo ng pagkakataon na makapagsampa ng petition for the writ of habeas corpus yung tao. At dahil hindi nyo binigyan ng pagkakataon na dumaan sa korte, nilabag nila Bongbong Marcos ang Section 2, Article 3 ng ating konstitusyon. All right. May mga tanong sila, may nire-raise si Attorney Claire Castro at saka ibang mga abogado. Attorney, ano naman yan eh? Hindi naman yung ginagamit namin yung Section 17 ng Republic Act 9851. Ang sagot ko lang dyan, simply, you cannot invoke that. Why? Because hindi po nakapagsabi, walang sinasabi dyan sa batas na yan, Section 17, Republic Act 9851, na pwede mong saklawin, pwede mong ibigay ang tao na hindi ka dumaan sa korte. Kailangan dumaan ka sa korte. So, ibig sabihin, kung susundin natin yon, plain language, to surrender, ano ang isusurrender mong tao kung hindi mo siya naaresto? Therefore, magagamit lamang ang batas na yan kung naaresto na ang tao na isusurrender sa ilalim ng Republic Act 9851. Kaya, ang tanong naman dyan, paano nyo ba naaresto si Digong Duterte? Sa ilalim ba ng batas na Republic Act 9851 o sa ilalim ng International Criminal Court Warrant of Arrest? Very clear, no contest. Na sa ilalim po ng ICC nyo na inaresto, hindi sa ilalim ng Republic Act 9851. Therefore, you cannot use that law. Number 2 reason kung bakit hindi nyo pwede gamitin yan, yung Republic Act 9851, is this. 9851 cannot be superior than constitutional law. Section 2, Article 3 ng ating 1987 Constitution na nagsasabi, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. Judge lang, non-local. After examination under oath. Examinin ng judge yung complainant, the complainant and the witnesses he may produce and describing particularly the place to be searched and the things and persons to be seized. Very clear ang utos ng ating konstitusyon. Kaya hindi siya pwede na tataas pa yung batas lang. Batas lang yan. Dapat nyo tandaan, dalawang uri pong batas. Batas na konstitusyon, which is the highest law. At batas na ginawa ng Kongreso, which is the second highest law. Pero hindi pwede na mamayani pa ang batas na ginawa ng Kongreso kumpara sa konstitusyon. At kung may pagkakataon na kumukontra ang batas na ginawa ng Kongreso kaysa ating batas sa ating konstitusyon, babasura ang batas na ginawa ng Kongreso. Ganun po yan. So, okay, at least siguro, very clear na sa inyo. So, what we have now come to the conclusion na illegal. Simple lang, illegal. No contest na illegal ng pag-aresto kay Digong. Tanong, sabi ko, hindi pwede makakakuha ng karapatan ang International Criminal Court dahil nalabag ang pag-aresto kay Digong Duterte. At mismo ang International Criminal Court ang nagsabi kapag hindi masunod, nakalagay po sa Article 59 na dapat sundin ang batas ng lokal na bansa na umaresto. At kung hindi masunod ang batas ng lokal na bansa, ay null and void ang tawag namin dyan sa pag-aresto.
So kung null and void, basura sa batas. At kung basura sa batas ang pagkaresto, walang karapatan na makukuha ang International Criminal Court sa pag-aresto. Therefore, kung wala kang karapatan, bawal na bawal sa International Criminal Court ang magpapatuloy sa paglilitis. Hindi siya makapag-proceed sa trial dahil initial step pa lang. Wala na. Hindi mo na pwedeng saklawin yan. Ganun po yan yung principle of law. Ngayon, yung principle of law na sinasabi ko, iyon din sa tingin ko lang, at wala namang ibang basihan, ang dahilan kung bakit nagyabang ang abogado na British na kinuha ni Digong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na nagsasabi, I think we'll win in the earliest time. Ibig sabihin earliest time kasi jurisdiction ng pag-usapan, tapos ng kaso. At tingnan natin balikan natin ang Rome Statute. Sa Article 19, nagbibigay specifically ang Rome Statute ng karapatan na pwedeng mag-questionin ni Digong ang pagkahuli sa kanya na magiging dahilan na pagkabasura ng kaso. Tingnan natin ang Article 59. Article 19. Yan. Yan sa Article 19. Saan ba yung 19? 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ito sa taas. 19. Ano nakalagay sa 19? Article 19. Challenges to the jurisdiction of the court or the admissibility of the case. Ito ay patungkol sa kung magcha-challenge si Digong Duterte sa jurisdiction dahil sa maling aresto. O di kaya, yung kung tatanggapin ba ang kaso. Paragraph number 1. The court shall satisfy itself that it has jurisdiction in any case brought before it. Okay? So, number 1 na batas ng International Criminal Court, titingnan muna nila kung meron silang authority to try the case. Kita nyo na sa Article 19, paragraph 1. At first sentence. Next, sabi niya, the court may, on its own motion, kahit makita niya, determine the admissibility of the case in accordance with Article 17. Ano yung Article 17? Akit naman tayo muna sa Article 17. Ano ang Article 17? Issues of admissibility. Number 1, having regard to paragraph 10 of preamble and article 1 of the court shall determine that the case is admissible, inadmissible, hindi patanggap ang kaso kung letter A, the case is being investigated or prosecuted by a state which has jurisdiction over it unless the state is unwilling or unable genuinely to carry out ibig sabihin, i-determine na muna kung may kaso ba sinampa sa Pilipinas katulad ng kasong ito ngayon sa ICC. At kung meron, bibitawan ngayon ng ICC ang kaso. Pero kung wala, proceed ang ICC. Letter B, the case has been investigated by a state. Ang problema, ang condition ay nakapag-imbestiga bang Pilipinas? Dito, hindi nakapag-imbestiga. Kaya ang mangyari, diretso tuloy-tuloy. Okay. So, balik tayo ngayon sa Article 19. Article 18. Article 19. So, pag masatisfy na ng court ang sarili niya na mayroon na siyang kapangyarihan at karapatan na lilitisin ang kaso ni Digong, saka pa lang niya siya magtuloy-tuloy. Okay, number 2, challenges to admissibility of a case on these grounds referred to in Article 17 or challenges to jurisdiction may be made by o paano nila gagawin ni Digong ang kanilang pagkontra, pag-challenge sa kanilang sa kaso laban sa kanya na pwede ba yan? Pwede ba kung i-trial? Yan. Kung an accused or a person for whom si Duterte o kanyang abogado ay kailangan muna
kailan siya pwede mag-challenge? Kung nandoon siya. O, nandoon, nag-surrender muna siya. Number 2, at ang state, pwede rin magsampa, mag-question yung state kung saan ang Pilipinas. So, dapat challenge din ang Pilipinas. Sa ground na, anyway, yan ang sinasabi lang dito kung sino ang pwede mag-challenge. So, number 1, accused. Number 2, Pilipinas bilang state kung pwede. So, kung biased, kung hindi biased ang Pilipinas, dapat pwede sila mag-challenge. Okay. Tapos ang state naman, kung saan may jurisdiction, hindi ibig sabihin ibang bansa. Halimbawa, bansa na Amerika, doon nangyari. At, halimbawa, bansa ng, sabihin natin, ng kasapi po dyan ng Japan. Pero Amerikano sa Japan ang gumawa ng crime against humanity. Ang tanong, pwede ba siyang kakasuhan dito? Kasi Amerikano naman siya, pero sa Japan nangyari ang mga insidente. Yan ang mga tanong dyan. So dito, number 3, the prosecutor may seek a ruling from the court regarding a question of jurisdiction. In other words, admissibility of jurisdiction may be challenged only once by any person. At ita-challenge yan dito sa Article 19. So, sinasabi dito sa Section 6, Paragraph 6, prior to the confirmation of charges, challenges to the admissibility of a case or jurisdiction shall be referred to that pre-trial chamber. So, ibig sabihin, nakaschedule sa September 23, 24, 25, 26 ang confirmation of charges. At nakalagay sa batas nila sa Article 19, bago mag-umpisa ang confirmation of charges, pwedeng magsampa ng motion ang abogado ni Duterte. Tingnan nyo muna kung meron kayong authority to proceed with the case. On the ground na pag-aresto ay linlabag ang batas ng Rome Statute. Kasi hindi sinunod, utos ng Rome Statute na sundin ang batas ng Pilipinas sa pag-aresto at bago isuko sa International Criminal Court. Hindi nasunod. Ganon ang argumento. So in other words, ito ngayon ang sinasabi ni Attorney Kaufman na magiging dahilan para kung bakit sinabi niya confident siya na mananalo. O pakinggan natin ang sinabi ni Attorney Kaufman. Dali lang. Ipakita ko sa inyo yung video at saka yung artikulo na sinulat sa Pilipinas ng billionaire.com na kung saan ay confident na sinabi ni Attorney Kaufman na mananalo sila. Ito po. Ito po ang dahilan kung bakit nagsasabi si Attorney Kaufman na mananalo sila. Pakinggan nyo. Nakita nyo na ba? Yan. I-play ko na ha. Can we won't wait for the September 23 confirmation of charges hearing anymore? We will be filing all necessary applications in due course. I'm not prepared to comment on the defense strategy at this moment in time. Okay? Thank you very much. Can you say like the former president will be acquitted? I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted indeed, even at the earliest stage possible. Sabi yan, I'm confident that he will be acquitted, that Duterte will be acquitted in the earliest possible time. I'm confident. Yan sabi niya, ulitin natin, i-play natin ulit. Yan si Attorney Kaufman, ay magaling na abogado yan sapagkat dalawa na po yung president sa ibang bansa na naipanalo niya, na ipa-acquit niya, 2 kaso na. So magaling siya, ibig sabihin. So ang confident siya na maipapanalo niya si Duterte in the earliest possible time. Ulitin natin. Can we won't wait for the
September 23 confirmation of charges hearing We anymore? will be filing all necessary applications in due course. I'm not prepared to comment on the defense strategy at this moment in time. Okay? Thank you very much. Can you say like the former president will be acquitted? I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted indeed, even at the earliest stage possible. Okay, I'm confident that he will be acquitted even in the earliest possible time. Ano yung earliest possible time? Pero bago ko sagutin, ipakita ko muna yung sinulat sa Billionaire Challenge. Yan, si Attorney Kaufman. British-Israeli lawyer, confident of the 30th acquittal in ICC trial. So, yan siya. Nakita nyo ba? Yan siya. Yan, pinalaki ko na lang para makita nyo ang mukha niya. So, sinabi niya, British lawyer Nicholas Kaufman, who will serve as the lead counsel of former President Rodrigo Duterte, is confident of the latter's acquittal in his crimes against humanity case, which will be tried by the International Criminal Court. In a statement following his visit to the former president, Kaufman said that they have the strongest defense, and that he is confident Duterte will be acquitted even at the earliest stage. Okay? Kaufman added that he was only officially appointed as Duterte's counsel today, and said he would need to consult with the former president in forming the rest of his legal team. So, yan. Yan po sinabi niya. So, I do think na yung pinresenta ko sa inyo kanina na preliminary pa lang, hindi na pinag-usapan yung ebidensya kung talagang guilty siya o hindi, ay ma-acquit kagad siya. Nevertheless, ang pinag-usapan dito sa 6 na kaso ay yung biktima lamang na 43 katao. Iba pa yon ang usapin sa ibang kaso. Maaring may iba pa silang kasong isasampa laban kay Duterte. At narinig ko po kay Kainso, yung aming nominado sa Bunyog, na siyam na daw ang lahat ng mandamiento de aresto na aplikasyon ang ginawa nila at isa pa lang ang lumabas, kay Duterte pa lang. So malay natin, may lalabas pa na 8, which is kay Duterte din siguro yon, o kay Bato, o kasama na si Albayalde, o kasama ng iba. So nevertheless, it does not mean to say na yung siyam na warrant of arrest ay sa siyam na tao rin yun. Hindi. Pwedeng kay Duterte lang lahat yun. Di ba? So ganoon, ibig sabihin, there is still a chance sa ibang mga biktima, huwag kayo umiyak. But then, ang advice ko lang po sa inyo, I want to help you. I am offering my help, my knowledge, my expertise. I can help you. Kung tawagin nyo ako, sekreto lang tayo mag-usap, gagawin ko lahat ng papel ninyo at ipadala natin sa International Criminal Court. Ganun po yun. Kasi inclined naman ako tumulong. May client din ako sa lupa na naipanalo ko na. Kalabang ko dyan, Mega World, napanalo ko pa. Na yung kanyang pamangkin sa Lian, Batangas ay pinasok ng mga pulis at pinatay. Wala nang pakundangan, pagpatay, wala nang tanong-tanong. Pinatay sa harap ng anak niya. Babae yun. Tapos kinuha yung kanyang mister at pinatay din sa harap ng anak niya. Ang dahilan lamang ay mga adik sila o sinususpetsa na nagtutulak. Yan po ang katotohanan. Hindi rin ako po makatulog kung hindi mabibigyan sila ng katarukan. So ang tanong doon, si Duterte ba may kasalanan nun? Unang-unang tanong nun. Kasi pwede rin po idepensa ni Duterte, wala rin akong inutos sa mga pulis na yan. Bakit may ebidensya ka ba na inutusan ko yan, na patayin niya? Ganun po magiging depensa ni Duterte, sigurado ako. Now, ang mahirap dito, paano mo ngayon i-connect yung pagpatay na ginawa ng pulis ay si Duterte ang mananagot. Yan ang problema ngayon ng prosecution. Paano nila sa galing nila? Well, that is a matter of evidence. But the problem is, in the meantime, na ipakita ko na sa inyo na mahirap ilusot
ang kaso sa ngayon dahil lamang sa katangahan o dahil sa galit ni Bongbong Marcos. Ay hinuli niya lang na gusto niya pang bastusin kasi si Duterte kasi parang nanggagalaiti siya. Sa tuloy, ang nangyari sa inyong panggagalaiti, nagkamali-mali kayo diskarte. So, ang maipakita ko rin sa inyo sa sunod siguro na vlog, ipakita ko sa inyo ang pag-amin. Kasi wala na akong time, dapat kasama dito sa vlog ko yung pag-amin ng Department of Justice sa kanilang mga kasalanan sa mga pag-aresto. At ipakita ko sa inyo yung papel, ebidensya na wala talagang international, walang papel, hindi nakialam, hindi sumali sa transaction ang Interpol. Sa sunod ko na vlog yan kagawin. In the meantime, siguro baka wala na akong time magbabati. So, ito, kay Roadrunner, good morning, Doc Toto. Really assist you. Peter Aludini, tapos Astra Kausing, Alia Tahiruglu, tapos si IZ Rieza, tapos si sabi na dami vlogs, Sen Kausing 100 million dollars bayad sa ICC. Wala yun, hindi totoo yun. Huwag kayo maniwala doon. Hindi po totoo na binayaran ng ICC. Wala. Do not believe in that. That is fake news. Tapos Joy Pacurza. Idol kita kasi bright ka, Tori. Salamat po. Astra Kausing, good morning. IC Riza. Ang duda, ang totoo bang sin na kahit walang dalang warrant of arrest, ipapabasa na lang? Well, it's a question of fact kung ano nangyari. Wala naman tayo doon sa nangyari pag-aresto. So, hindi natin fully masabi kung may warrant of arrest na kopya o wala. Okay? Zone Radar. What is important is hindi nila establisado na hindi nila dinala sa korte. And because of that, sapat na po yan para sa akin, para sabihin na null and void ang arrest. At dahil dyan, hindi na ngayon didinggin ng International Criminal Court ang mga kaso na yon laban kay Duterte at mapipilitan ang International Criminal Court na ibasura ang kaso at palayain si Duterte. Yan po. Dahil sa katangahan nila ni Bongbong Marcos. Kaya walang sisihin iba dito ng mga naghabol ng katarungan kundi si BBM at saka kanyang mga tao na nagaling-galingan, mali-mali naman ang ginagawa. So, Dato Iskay Isgamblang, good morning. Agustin Morales, tagal niyang pinag-usapan, 12 hours, ayaw niyang sumama. Ay ano pa ang paraan para tumayo siya at sumama? Alam mo, hiningi na daw daw lang yan, i-confirm yan, ni Duterte dalhin siya sa korte pero hindi siya pinagbigyan. Iyon na sana ang ginawa ni Nick Torre. Dapat, wala na sanang problema. Watching from Maguindanao, Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magandang umaga, Dato. Gino Campo, talino niyo po. Salamat po. Rodi Rabi, Pastor. Armo Bautista. Jus Marhay na aga. Tapos sino pa? Si Bobby Cortez. Good morning. Tapos si Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Listening from Logroño, La Rioja, España. Senyor. Buenos dias, Senyor. Yormi, bansa ba ang ICC para sabihin ni PBBM na nakipagtulungan sa Interpol? Tama, no? Good point. Mamila Albe, thank you, Dr. Kausing. Eufronio M. Taduran, Dr. Toto, kung dinala sa court sa Pasay, ano sa palagay mo ang mangyari? Wala sanang problema, tuloy-tuloy na yung trial kung dinala lang sa Pasay Court. Kaya lalong mahirapan si General Torre na isakay sa Gulfstream si Tatang Digong. At paligiran ng mga DDS ang court sa Pasay at maraming, hindi naman, isang batalyon po na pulis ang dala nila. Kaya wala silang katwiran sabihin na natakot kami dalhin eh. Hindi pwede gawin. Unang-una, kayo lang may baril, kayo mga pulis. Ang mga kung DDS ko nagrarally, hanggang rally lang mga yan. Wala namang mga baril mga yan. Seven Samurai, pag notorious filthy rich criminal ka, si Kausing ang kunin mong lawyer, hahara,
hanapan niya ng loophole ang batas. Hindi naman po, hindi naman ganun. Hindi mo kayang talunin ang isang bagay kapag nasunod ang tama. Kapag may ebidensya, no one can argue with evidence. Tandaan nyo yan. Tapos green heart, lalong lumakas ang panig ni Tatay Digong dahil sa Solgen mismo. O nag-confirm mismo ang Solgen, ayaw na sumali. So ano ibig sabihin? Ibig sabihin po, sumurrender na rin si Solgen Guevara na wala siyang kapanapanalo doon. Kaya siya umalis na lang siya. Mapapahiya lang siya. Kasi unang-una in-invoke niya rin na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Tapos bakit siya ngayon sasali? Yan ang argumento niya. So nilalagay niya lang ang Pilipinas sa balag ng alanganin. Parang gago ba? Ayaw mo ng jurisdiction pero hinuli mo rin. Tinanggap mo yung pakiusap ng ICC na hulihin mo. Sabi mo walang jurisdiction. Saan ngayon lulugar si Guevara? Di ba, mahirap intayo. Kaya sabi nga ni Justice Antonio Carpio, style pa kayo, maglaro-laro pa kayo ng pananalita ninyo. Hindi na, direktahin nyo na, aminin nyo na, parang ganun. Greenheart, as a lawyer kahit na disbar, attorney, pwede ba sampahan ang 3 ICC lawyers na nagpirma sa issuance na hindi po pwede? Kasi judge yun sila, yung ICC judge. Exercise nila ng kanilang trabaho. Ngayon, kung may mali man sa kanilang ginawa, that will be a subject matter of trial on the merits. Kung magka-trial pa. Pero kung ako tanongin nyo, hindi na mapunta sa trial ito. Maaga pa lang ay bagsak na ang kaso. Ramil Vergara, good morning, Dr. Tirador. Skydance Bentenilla, baka sadyang ginawa yan para makalaya si Digong. Maraming sadya nila. Pipito Bato, sabi mo, tama ka lang, yun ba ginawa ni Torre? Tama, idolo pa naman kita. Mali po ang ginawa ni Torre. Pasensya ka na kung galit ka sa akin, but then I cannot turn my back against justice and compliance with the law. Ang batas dapat ay maghari, hindi yung puot at galit. Blessy Miller, hala Sir Toto, Greenheart, Attorney Kausing, pwede mo pa ba ma-file yan? Impeachment ni BBM, pwede ko po may file at gamitin. Ang problema lang po natin, Greenheart, ay wala po tayong sapat na boto para kampihan tayo sa ating impeachment laban kay BBM. Siya ang masisisi ng lahat na ito. Dayan DRC, attorney, kung ginawa yan ni Torre, hindi madala sa Digo sa ICC dahil magaling abogado. Hindi, madadala yun. Antayin nilang korte na utos. Sigurado yun. Kaya si Digong hinahamon ng ICC. No, hindi. Be confident. Kung nadinaan lang sana sa korte to, wala sana silang problema. Henry Huerto Catoto, if the issue involves the inability of the judicial system to render justice to EJK victims, is it wise or advisable to seek its consent on bringing Duterte to ICC? Actually, kung ako naman ang masusunod, isampa na ngayon, total kaaway naman ni Marcos si Duterte, isampa na lang dito sa Pilipinas ang kaso. Ganun na lang. Con Ilyarabak, Rogelio Rosalin, hello Toto Kausing, Roger Rosalin, intelligently listening from USA. Salamat po. Con Ilrabak, attorney, legal po ba ang arestuhin mo ang isang tao na ang warrant of arrest is nasa phone? Ay, hindi pwede yun. Kailangan dokumento talaga, papel talaga. So, in the same manner, yung mga Pilipino na wanted sa USA, ay hindi mo pwedeng arestuhin sa Pilipinas. Ganun lang po yan. Kaya nga si Kibuloy, hindi mo nila na-aresto nung dito dahil may warrant sa California, ay hindi na pwede arestuhin dito. Kasi nga, kung arestuhin, mag-request ang US ng extradition, ni dalhin si Kibuloy doon, at magsampa pa sila, dadaan pa sila sa RTC. Kagaya ng ginawa kay Mark Jimenez, dumaan pa sa RTC. Okay, dapat lahat ay dumaan sa RTC. Tapos Binbin at Seven Samurai, Adol, good morning. Closing na ba? Amando David, good morning. Garden Ferry, good morning Sir Attorney. Ito kasi matalino ka talaga Sir. Malinaw lahat ang explanation. Salamat po. Salamat at naintindihan po ninyo. Seven Samurai, Binbin, Kausi, closing nako dito kay Attorney Toto. Paris, patapos na tayo. Henry Huerta, in case
our courts declare Digong's arrest as invalid, what is its impact? Lalo na kung magdesisyon ang Supreme Court na invalid, nako, magagamit ni Duterte yun sa International Criminal Court. Ganun lang masabi, dadalhin ni Duterte. Pero hindi pwedeng utusan ng Supreme Court ang ICC na bitawan si Duterte. Kasi ibang korte yun eh. So, Art Benitor, hello, good morning, Philippines. Tapos, True Davis, you are always right, attorney. That's why I always listen to you. Salamat po. From the beginning, I already concluded that BBM was a liar. Biro mo, papalabasin niya na meron daw dito tulong ng Interpol. Pero wala ko nakitang ebidensya na may Interpol na nakialam. Binbin, iba closing yung sinasabi ko. Samurai, sana magkapasyal ka ko dyan. So, Binbin, Sunny Day, Sino 7 Samurai, kausing lahat ng lawyer, ganyan din ang sasabihin ng confident silang mananalo. It's all part of lawyering business. Hindi ako masabi na best chance ito, panalo siya. Best chance. Okay? So, ganun din. Kasi kapag ikaw abogado, nakikita mo na yung panalo mo o hindi. Depende sa kung ano nangyari, ikumpara mo sa batas. Kaya nakikita ko, alam kong iniisip ni Attorney Hoffman at saka Kaufman at saka ang iniisip ko ay iisa. Francisco, merong bang abogado na nagsasabing matatalo? Meron po, marami. Maraming abogado na nagsasabing matatalo. Binbin, Sunny Day, nagulat ako sa iyo ha, good AM. Tapos Sunny Day, 7 Samurai, Antonio Binsucioso, mabuhay. So Francisco, there's always two sides of the coin, attorney, and it's still up. Kaya nga ang problema, dahil sa nakita na natin pangyari at ang batas ay it's almost impossible for the other side of the coin to sway the fight. Tapos sino pa? 7 Samurai, Binbin, Amando David. Good morning. Ayaw ko na sa bunyog, lalo na number 1 na nominee si Attorney Tumutulog. Bakit naman? Halos one-sided about Duterte. Ano, pagbigyan mo na lang. Total, andyan naman ako eh. Si Timare Bernardo, basta ako, masaya akong nadala na si Digong sa ICC. Abogado si Digong kung walang warrant o arrest di sasama. Hindi, persado kasi po yan eh, Timare. Kapag persado ka, kahit anong abogado ka, nakatutok ang baril sa iyo, papatayin ka, wala ka na magagawa doon. Mel Barwilo, salamat sa pagpaliwanag, attorney, watching from Europe. Maynard Aladin, kung ilang pasyente sir dapat may referral. Okay? So magandang umaga po sa lahat at isang oras mahigit tayo.